magandang umaga sa inyong lahat mga kapatid. Purihin ang Diyos sa natatanging pagdiriwang natin ng taunang pasasalamat. Isang malaking pribilehiyo ang magkasama-sama ang bawat pamilya para ipagdiwang ang taunang pasasalamat. Noong nakaraang linggo ay inaral natin na hindi likas sa tao ang magpasalamat. Minsan ay kailangan pa tayong turuan na magpasalamat. Uutusan na magpasalamat. Kaya mas mabuti pang habang bata pa, ay turuan na lagi magpasalamat upang kapag tumanda ay hindi nila makakalimutan palagi magpasalamat sa Diyos. Ngayong umaga, ang uunawain natin ay ang pagrereklamo. Ang pagrereklamo ay kabaliktaran ng pasasalamat. Kung hindi mo matututunan ang magpasalamat, palagi kang magrereklamo. Ang taong reklamador ay walang puwang sa puso ang magpasalamat. Ang grumbling o pagrereklamo ay pinakahulugan ng ganito: to complain in surly manner or to mutter discontentedly. Ang pagrereklamo ay pagsasabi ng disgusto o diskontento sa paraang pagalit o paangil. Nagrereklamo na may kasamang gigil. Aminin po natin na lahat tayo nakakaranas na magreklamo. May panahon na matindi ang ating pagrereklamo. Ngayon, hindi natin pagbubulayan ang tungkol sa pagreklamo para lalo tayong magreklamo, kundi para tayo matutong magpasalamat sa Diyos. Iyan ang matinding utos at paalala sa atin ng Diyos sa unang Thessalonians chapter 5 verse 17. Be thankful in all circumstances. Kung hindi ka matututong magpasalamat, palagi ka masasadlak sa pagrereklamo. Kung hindi mo matututunang magpasalamat sa anumang sitwasyon ng iyong buhay, palagi kang masasadlak sa pagrereklamo. Katulad ng mga Israelita na inilabas ng Diyos sa Ehipto, wala nang ginawa kundi sila'y magreklamo ng magreklamo. Palagi na lamang nilang sinusumbatan si Moises at ang Diyos. Paano tumugon ang Diyos sa kanilang pagrereklamo? Sabi dun sa Bilang chapter 11 verse 1, dahil sa hirap na dinaranas, nagreklamo ang mga Israelita. Dahil dito nagalit si Yahweh at pinaulanan ng apoy ang isang gilid ng kanilang kampamento. Ang pagrereklamo ay isang bagay na nakakagalit sa Diyos. Sa pagrereklamo ay nakakanti ang galit ng Diyos. Samantalang ang sabi ng talata sa awit 103 verse 8, ang sabi dito ay kay ganda ng kalooban. Mahabagin itong Diyos, kung magalit ay banayad, kung umibig na may lubos. Kahit ganito ang katangian ng Diyos, ang Diyos ay nasasagad ang pasensya sa mga taong reklamador. Napupundi at nasasagad ang Diyos sa mga reklamador. Sa galit ng Diyos ay pinaapoy ang gilid ng kanilang kampamento. Banayad pa rin ang Diyos kung magalit. Dahil kung hindi, sila na mismo ang pinaapoy ng Diyos. Ngunit gilid lamang ang pinaapoy ng Diyos. Pero ito ay pinapakita lang ng Diyos na ang pagrereklamo ay isang bagay na kagalit-galit sa Kanya. Ito ay paglapastangan sa Kanya. Kaya matindi ang paalala po sa atin na huwag magreklamo. Kung nahihirapan tayo, ang iusal natin sa Diyos ay pasasalamat na tayo tutulungan ng Diyos. Kung magrereklamo tayo, lalo tayong mahihirapan at lalo tayong papaluin ng Diyos. Mamili ka. Tutugon ka ng may pasasalamat o tutugon ka ng may pagrereklamo sa Diyos. Kung tutugon tayo ng may pasasalamat, tayo tutulungan ng Diyos. Kung tayo tutugon ng may pagrereklamo, tayo papaluin ng Diyos. Tayo parurusahan ng Diyos. Maraming mga namatay sa mga Israelita dahil sa kakareklamo ng kakareklamo nila. Wala na silang tigil sa kakareklamo. Ang sabi nga sa mga Bilang chapter 14 verse 27, hanggang ngayon patuloy pa ang mga Israelita sa pagrereklamo laban sa akin. Kailan pa sila tatahimik? Lahat ng mga reklamador ay namatay na lamang sa ilang. Huwag naman sanang loobin ng Diyos na tanging kamatayan na lamang ang magpatigil sa ating karereklamo. Ang sabi ng Diyos, hanggang kailan pa sila tatahimik? Hanggang ngayon patuloy pa rin silang nagrereklamo. Sayang, gusto ng Diyos
na ma-enjoy nila ang inihanda ng Diyos para sa kanila. Pero dahil sa kakareklamo nila, sila'y pinarusahan ng Diyos. Hindi na sila nakarating sa lupang pangako. Kung gusto nating ma-enjoy ang buhay natin sa mundong ito, tayo matutong magpasalamat sa Diyos. Ano man ang maging sitwasyon ng buhay natin, palagi nating pasalamatan ang Diyos. At para mapigilan natin ang ating mga sarili na magreklamo, ngayong umaga ay uunawain natin kung bakit ang tao ay nagrereklamo. Ano ang nasa puso ng taong reklamador? Una, nagrereklamo ang tao dahil hindi nasisiyahan sa kung ano ang mayroon. Nagrereklamo ang tao dahil hindi nasisiyahan sa kung ano ang mayroon. Basahin po natin ang Exodus chapter 16 verse 2. Ang mga Israelita ay nagreklamo kina Moises at Aaron. Verse 3, sinabi nila, mabuti pa sana'y pinatay na kami ni Yahweh sa Ehipto. Doon nakakakain kami ng karne at tinapay hanggang gusto namin. Dito naman sa ilang na pinagdala ninyo sa amin, mamamatay kami sa gutom. Sa kanilang paglalakbay, ang kauna-unahang narinig sa kanila ay magreklamo nang sila'y makaranas na mauhaw at magutom. Reklamo sila ng reklamo, ngunit kahit na sila'y nagreklamo, sila'y binigyan ng Diyos ng maiinom at makakain. Pero kahit ganoon, reklamo pa rin sila. Hindi sila nasiyahan kung anong meron sa kanila sa kanilang paglalakbay. Gayong maraming dahilan para sila'y masiyahan. Lalo na sa manang ibinibigay ng Diyos sa kanila. Ang sabi doon, ang mana ay kamukha ng buto ng kulantro, maputi at lasang galiatas na minasa sa pulot pukyutan. Kung luto, sinsarap ito ng tinapay na niluto sa langis. Ang pagkain ibinigay ng Diyos ay masarap, kakaiba. At tanging sila lang ang nakatikim pero sila'y nagreklamo pa. At palaging ina-provide ng Diyos ang mana. Hindi nagmintis isang araw man ang Diyos na sila'y hindi papatakan ng mana, kundi bawat araw pumapatak ang mana hanggang doon sa lupang pangako na ibinigay sa kanila ng Diyos. Tumigil lang ang pagpatak ng mana nang kakainin na nila ang inanin nila. Pero sila hindi nasiyahan sa ibinibigay ng Diyos sa kanila. At dahil doon sila naging reklamador. Kaya kapag hindi ka nasisiyahan sa buhay na mayroon ka, yan ang umpisa ng iyong pagrereklamo. Hindi ka nasisiyahan sa luto ng asawa mo, yan, panay ang reklamo mo. Hindi ka nasisiyahan sa module mo. Ano ang mababanggit mo palagi? Reklamo, hindi mo kaya. Hindi ka nasisiyahan sa trabaho mo, kaya panay ang bawat kilos mo ay reklamo. Mga kabataan, hindi ka nasisiyahan sa pagiging single mo, kaya ikaw ay panay ang reklamo mo at hanggang ngayon single ka pa rin. Kaya hindi ang sitwasyon na ipinahihintulot ng Diyos ang problema, kundi ang ating mga puso kung paano tayo tutugon sa sitwasyon. Kung ang puso natin ay marunong masiyahan at ma-appreciate sa Diyos, tiyak na maiiwasan natin ang pagrereklamo. Kapatid, kamusta ang pagtugon mo sa mga sitwasyong ipinahihintulot sa iyo ng Diyos? Nasisiyahan ka ba? Sa mga sitwasyon mo ngayon na nahihirapan ka, na hindi ka siya-siya, nasisiyahan ka pa rin ba? Matuto tayong masiyahan, anuman ang kalagayan natin, katulad ni Pablo. Sabi sa Filipos chapter 4 verse 11b, natutuhan ko ng masiyahan, anuman ang aking kalagayan. Alam natin na si Pablo ay maraming dahilan para magreklamo sa Diyos. Siya ay sumusunod, pero marami siyang nararanasan na dapat ireklamo. Pero ang natutunan ni Pablo ay masiyahan sa anumang karanasang ipinahihintulot sa kanya ng Diyos. Ang gamot sa pagrereklamo ay masiyahan anuman ang kalagayan. Ang sabi ni Pablo, natutunan ko, pwedeng pag-aralan, pwedeng matutunan ang masiyahan kahit hindi kasiya-siya ang sitwasyon. Kaya pag-aralan natin masiyahan anuman ang maging karanasan natin sa bawat araw. Dinidisiplina ni Pablo ang kanyang sarili na masiyahan sa lahat ng sitwasyon. Disiplinahin natin ang ating mga sarili upang hindi tayo mahulog sa pagrereklamo. Dahil kung hindi natin matututunan at madidisiplina ang ating sarili, tiyak na tayo mabubuhay na mga taong reklamador. Marami sa mga Israelita ang namatay na hindi natutunan ang masiyahan. Namatay silang nagrereklamo. At sa buong paglalakbay nila, hindi na sila natuto. Sila'y palaging nagrereklamo. Nung wala silang makain, reklamo. Nung binigyan sila ng pagkain, reklamo. Ang sabi nga sa
Bilang chapter 11 verse 4, Bilang chapter 11 verse 4, ang mga nakisama sa paglalakbay ng mga Israelita ay labis na nanabik sa dati nilang pagkain at nagaya sa kanila ang mga Israelita. Kaya nagreklamo na naman sila. Ang sabi nila, kailan pa tayo makakatikim ng masarap na pagkain? Verse 5, mabuti pa sa Ehipto. Doon, isang hingi lamang namin ay meron ng agad isda, pipino, pakwan, sibuyas at bawang. Dito naman walang makain kundi mana. Basahin din po natin ang Bilang chapter 21 verse 5. Nagreklamo sila kay Moises. Inialis mo ba kami sa Ehipto para patayin sa ilang na ito? Wala kaming makain ni mainom. Sawa na kami sa walang kwentang pagkain ito. Ang matinding reklamo nila ay walang makain at walang mainom pero meron naman. Hindi daw sila nakakatikim ng masarap na pagkain pero ang mana ay sinsarap ng tinapay na niluto sa langis. Ang mabigat na pagrereklamo ay nasabi nilang walang kwenta ang mana. Gayong napakahalaga ng mana na ibinigay sa kanila ng Diyos. Kung wala ang mana, tiyak na sila'y mamamatay sa gutom. Mga kapatid, ang panganib sa taong reklamador ay palaging tingnan ang ibinibigay ng Diyos sa kanya na walang kwenta. Ang ibinibigay ng Diyos ay para sa kanya ay walang kwenta, walang halaga. Ganyan mga kapatid, ang panganib kapag tayo nagrereklamo sa mga bagay na ibinibigay sa atin ng Diyos. Tinitingnan natin itong walang kwenta. Para na din nilang sinabing walang kwenta ang Diyos dahil mana lang ang kayang ibigay sa kanila. Kaya naman ganun na lamang ang galit ng Diyos sa kanila at sila'y namatay sa salot. Sa tuwing nagre-reklamo tayo, parang sinasabi natin sa Diyos na siya'y walang kwenta. Hindi niya kayang tugunan agad ang hinihingi o inirereklamo natin. Ang sabi ng mga Israelita, mabuti pa sa Ehipto, doon isang hingi lamang namin ay meron na agad isda, pipino, pakwan, sibuyas at bawang. Dito naman walang makain kundi ang mana. Ipinagmamalaki pa nila ang bansang nagpahirap sa kanila. Isang hingi lang daw ay bigay agad. Parang sinabi nilang hindi maibigay iyon ng Diyos sa kanila at walang kwenta ang Diyos. Talagang ang kilos at pananalita ng isang reklamador ay walang habas. Nalalapastanganan ang Diyos. Kaya napakatinding kalapastanganan iyon sa Diyos. Kaya mga kapatid, itigil na natin ang pagrereklamo natin. Baka hindi natin namamalayan. Nalalapastanganan na natin ang Diyos. Bakit ba sila nasadlak sa pagrereklamo? Ang sabi ng talata ay labis silang naghangad. Sila'y labis na naghangad sa mga bagay na wala sa kanila. Naghangad sila sa isda, pipino, pakwan, sibuyas at bawang. Kaya mga kapatid, ang labis na paghahangad sa mga bagay na wala ka ay magdadala sa iyo sa pagrereklamo. Kaya masiyahan tayo kung ano ang ipinahintulot ng Diyos na mayroon tayo. I-appreciate natin ito. I-enjoy natin upang hindi tayo masadlak sa pagrereklamo. Ngayon kung wala pa, ipagpasalamat natin. Hingin natin na may pagpasalamat kung wala pa. Ngunit huwag tayong maghangad ng labis-labis kung wala pa. Sa halip, i-enjoy natin kung ano yung bagay na meron na ibinigay ang Diyos sa atin upang makaiwas tayo sa pagrereklamo. Pangalawa, nagrereklamo ang tao dahil iniisip niya na karapat dapat siya sa mabuting kalagayan. Basahin po natin sa Exodus chapter 15, verse 22 hanggang 24. Exodus chapter 15, 22 hanggang 24. Ang sabi po dito, pinagayak ni Moises ang mga Israelita at umalis sila sa dagat ng mga tampo patungong ilang ng Sor. 3 araw na silang naglalakbay, wala pa silang nakikitang tubig. Sa wakas, dumating sila sa batis ng Mara. Ngunit hindi nila mainom ang tubig nito dahil sa kapaitan. Kaya tinawag nila itong batis na mapait. Nagreklamo kay Moises ang mga Israelita. Ano ngayon ang iinumin namin? Basahin din po natin ang Exodus chapter 17 verse 1 to 3. Mula sa disyerto ng Sin, nagpatuloy ang mga Israelita at yugto-yugto silang naglakbay ayon sa utos ni Yahweh. At sila'y nagkampo sa Rephidim. Walang tubig doon, kaya nagalit sila kay Moises
Sabi nila, bigyan mo kami ng tubig na maiinom. Bakit kayo magagalit? Bakit hindi kayo magtiwala kay Yahweh? Sagot ni Moises, ngunit talagang uhaw na ang mga Israelita. Kaya sinumbatan nila si Moises, inialis mo ba kami sa Ehipto para patayin sa uhaw, pati ang mga anak at mga hayop? Nang mauhaw ang mga Israelita, ang kanilang reklamo'y, ano ngayon ang iinumin namin? Bigyan mo kami ng tubig na maiinom. Inialis mo ba kami sa Ehipto para patayin sa uhaw, pati ang mga anak at mga hayop? Napansin niyo po ba ang kanilang pagrereklamo na sa tulong ng kanilang pananalitay katungkulan ni Moises na i-provide agad ang kanilang hinihingi, na dapat sila ay karapat-dapat sa mabuting kalagayan sa kanilang paglalakbay, na dapat hindi sila nauuhaw, hindi dapat sila nagugutom, dahil nananahimik sila sa Ehipto, sila inilabas-labas sila ng Diyos. Kaya gayon na lamang kanilang pagrereklamo, iniisip nilang karapatan nilang mag-demand dahil inialis sila ng Diyos sa Ehipto. Ang mali ng mga Israelita ay ganito, nag-demand sila, nang nagagalit at nagrereklamo sa Diyos. Hindi ba pwede naman mag-demand nang hindi nagagalit at nagrereklamo? Parang bagang karapatan nilang mag-demand at kailangang ibigay agad ito. Na kapag sila'y nauha, bigyan ka agad ng tubig. Kapag sila'y nagutom, bigyan agad ng pagkain. Kapag sila'y nahihirapan, i-comfort ka agad sila. Kapatid, may mga naiisip ka bang karapatan mo? Ngunit nauuwi naman sa pagrereklamo. Iniisip mong anak ka ng Diyos at karapatan mong tanggapin agad kung ano yung hinihingi mo sa Diyos. Iniisip mong karapatan mong magpahinga. Kaya kapag napapagod ka na sa paglilingkod, ay nagre-reklamo ka na. Sinasabi mo, kayo maglingkod, tingnan nyo kung gaano kahirap. Ganyan ba ang iyong saloobin? Karapatan mong igalang ka ng iba, pero pag hindi ka nila iginagalang, ikaw ay nagre-reklamo. Hindi masama ang mag-demand ng karapatan natin, pero dapat ay nasa maayos ang kalagayan ng ating puso. Maayos nating hinihingi. Pwede naman tayo mag-demand na may kababaang loob at nagsusumama sa Diyos. Hindi ba pwede namang sabihin ng mga Israelitang, Lord, uhaw na talaga kami. Antindi na ng uhaw namin. Pero, sa kapangyarihan mo, pwede kaming makainom kahit wala pa kami nakikitang tubig. Hindi ba pwede namang ganun ang kanilang iusal sa Diyos? Sabihin nilang, Lord, salamat, nauuhaw kami, pero kami pa iinumin mo. Magdemand tayo sa Diyos na hindi nagre-reklamo, kundi may kababaang loob at nagpapasalamat sa Diyos. Sana'y matuto tayong i-twist natin ang reaksyon natin mula sa pagre-reklamo, gawin nating nagpapasalamat. Nasabihin natin, Lord, nauuhaw kami, pero salamat, makakainom kami. Lord, sunod-sunod ang bagyo, napakalakas ng bagyo, pero salamat, iingatan mo kami. Gagabayan mo kami, sasamahan mo kami. Lord, sunod-sunod ang pagkalugi ko, pero salamat, tutulungan mo kaming makabawi. Lord, walang umuorder sa aking mga paninda, pero salamat, pauubusin mo ito. Hindi ko alam kung paano, pero salamat, tutulungan mo po ako. Kaya, mga kapatid, i-twist natin ang ating mga reaksyon. Sa halip na tayo magreklamo, gawin natin na may pasasalamat. At gawin natin na yung puso natin bumubukal ang pagpapasalamat sa gagawin ng Diyos. Ang mga Israelita, matindi ang kanilang demand. Kaya naman napakatindi ng kanilang pagrereklamo. Sabi nga doon sa talata na binasa ko kanina sa Bilang chapter 11 verse 4, ang mga nakisama sa paglalakbay ng mga Israelita ay labis na nanabik sa dati nilang pagkain at nagaya sa kanila ang mga Israelita. Kaya nagreklamo na naman sila at nasabi nilang, kailan pa tayo makakatikim ng masarap na pagkain? Mabuti pa sa Ehipto, doon isang hingi lamang ay meron na agad isda, pipino, pakwan, sibuyas at bawang. Dito naman, walang makain kundi ang mana. Napansin niyo po ba kung paano sila mag-demand ng kanilang kailangan? Isang hingi lamang daw nila sa mga Ehipsyo ay meron na agad. Ito yung nagsasabing, karapatan namin ibigay mo agad ang hinihingi. Dahil inalis-alis mo kami sa Ehipto, maigi pang doon, isang hingi lamang namin ay meron na kaagad.
napakaliit ng kanilang pagkakilala sa Diyos. Ikinumpara pa nila ang Diyos sa mga taga-Ehipsyo. Kaya sila'y nagreklamo. Ang reklamo nila'y wagas, wala sa lugar. Tingnan natin mga kapatid, paano ibibigay ng Diyos ang kanilang demand kung ang paghingi nila ay nasa anyo ng pagrereklamo at wala sa anyo ng pasasalamat. Kung sa iyo kaya mangyari ito, na may isang taong lumapit sa iyo humingi ng pera at sabihin sa iyo, pahingin pera. Anong tagal namang magbigay? Yan lang ibibigay mo? Hindi ka kaya matuwa? Hindi ka kaya, ano kaya maging reaksyon mo? Magalit ka kaya? Bigyan mo kaya? Ang Diyos, nagalit ang Diyos sa kanila at hindi sila binigyan. Minamaliit nila ang Diyos. Namatay silang hindi nila natikman ang kanilang pinakahangad. Isda, yung pipino, yung bawang sibuyas, hindi na nila natikman. Sila'y namatay na. Kaya mga kapatid, humingi tayo sa Diyos na may anyo ng pasasalamat at huwag anyo ng pagrereklamo. Palaging magpasalamat tayo sa Diyos na bumubukal sa puso natin. Ang pasasalamat kahit hindi ito umaayon sa ating sitwasyon. At huwag din naman tayo kaagad-agad na kapag humingi, agad-agad ibibigay ng Diyos. Maghintay tayo kung kailan ito ibinigay ng Diyos. Ang mga Israelita 40 taon pa bago nila natikman ang mga pagkaing pinakahangad nila. At ito'y natikman lamang ng mga taong hindi nagreklamo sa Diyos. Kaya maghintay tayo sa tamang panahon, ipagkakalob sa atin ng Diyos. Kung ano man yung hinihingi natin sa Diyos. Kung kalooban niya, ipagkakaloob niya ito sa tamang panahon. Hingin lang naman natin ito na may pasasalamat at huwag pagrereklamo. Pangatlo po, nagrereklamo ang tao dahil walang katiwa-tiwala sa Diyos. Basahin po natin ang Exodus chapter 16 verse 2 hanggang 4b. Ang mga Israelita ay nagreklamo kina Moises at Aaron. Sinabi nila, mabuti pa sana'y pinatay na kami ni Yahweh sa Ehipto. Doon nakakakain kami ng karne at tinapay hanggang gusto namin. Dito naman sa ilang na pinagdalhan ninyo sa amin, mamamatay kami sa gutom. Sinabi ng Diyos kay Moises, pauulanan ko kayo ng tinapay mula sa langit. Basahin po natin ang Exodus chapter 17 verse 1 to 6. Mula sa disyerto ng Sin, nagpatuloy ang mga Israelita at yugto-yugto silang naglakbay ayon sa utos ni Yahweh. At sila'y nagkampo sa Rephidim. Walang tubig doon kaya nagalit kay Moises. Sinabi nila, bigyan mo kami ng tubig na maiinom. Bakit kayo magagalit? Bakit hindi kayo magtiwala kay Yahweh? Sagot ni Moises. Ngunit talagang uhaw na ang mga Israelita. Kaya sinumbatan nila si Moises, inialis mo ba kami sa Ehipto para patayin sa uhaw, pati ang mga anak namin at mga hayop? Kaya taimtim na nanalangin si Moises kay Yahweh, ano ang gagawin ko sa mga taong ito? Ibig nila akong batuhin. Sumagot si Yahweh, magsama ka ng ilang pinuno ng sambahayan ng Israel at mauna kayo sa mga Israelita. Dalhin mo ang iyong tungkod na inhampas mo sa ilog at yung lumakad na kayo. Hihintayin ko kayo sa ibabaw ng malaking bato sa Horeb. Hampasin mo ito at bubukal ang tubig na maiinom ng mga tao. Gayon nga ang ginawa ni Moises at ito'y nasaksihan ng mga kasama niyang leader ng Israel. Naranasan ng mga Israelita ang magutom at ang matinding uhaw sa lugar na walang pagkain at walang katubig-tubig. Iyon ang nagbunsod sa kanila para magreklamo. Magalit at sumbatan si Moises at ang Diyos. Bakit ganun na lamang ang kanilang pagrereklamo? Bakit sa tuwing magugutom at mauuhaw sila'y nagrereklamo? Ang sabi ni Moises, bakit kayo magagalit? Bakit hindi kayo magtiwala kay Yahweh? Ang mga Israelita ay walang katiwa-tiwala sa Diyos na wala silang tiwala na sila'y kayang pakainin at painumin ng Diyos sa gitna ng kawalan. Dahil wala silang katiwa-tiwala, sila'y reklamo. Ang unang lumalabas sa kanilang bibig ay pagrereklamo sa halip na humingi at manalig. Ang taong walang katiwa-tiwala sa Diyos ay reklamador. Pero ang taong lubos ang pagtitiwala sa Diyos, wala kang maririnig na pagrereklamo. Parehas lang silang nagugutom at nauuhaw, pero sina Moises at Aaron at ang ilang kasama hindi nagrereklamo. Hinikayat pa nga sila ni Moises na huwag kayong magalit, magtiwala kayo sa Diyos. Nagrereklamo ka ba?
Kapatid, ngayon, siyasatin mo ang iyong puso, siyasatin mo ang iyong sarili. Ikaw ba'y may pananalig pa sa Diyos? Sa mga kabataan, nagrereklamo ka ba dahil hanggang ngayon single ka pa? Manalig ka. Magtiwala ka sa Diyos. Nagrereklamo ka ba dahil wala ka nang maisaing? Manalig sa Diyos. Nagrereklamo ka ba dahil malaki na naman ang gastusin? Manalig ka sa Diyos. Huwag tayong magreklamo. Manalig lamang tayo sa Diyos. Ang mga Israelitas sana'y nagtiwala na lamang sa Diyos at hindi na lamang sila nagreklamo. Dahil sa matindi nilang pangangailangan, ang Diyos ay may inilaan na. Nagutom sila. Sinabi ni Yahweh kay Moises, pauulanan ko kayo ng tinapay mula sa langit. Nauhaw sila. Ang sabi ng Diyos, ihampasin mo ito at bubukal ang tubig na maiinom ng mga tao. Kaya inilalagay sila ng Diyos sa matinding pangangailangan, hindi para magreklamo, hindi para mapahirapan, kundi para manalig, magtiwala at hingin sa Diyos ang kanilang kailangan. Tinuturuan sila ng Diyos na humingi kahit wala pa. Mga kapatid, inaalaw tayo ng Diyos na maranasan natin na nasa matinding pangangailangan tayo para tayo umasa lamang at manalig sa Diyos. Hingin natin kung ano yung pangangailangan natin. Hindi ba dapat ang ginawa nila ng mga Israelita ay humingi sila? Kung sila'y nauuhaw, humingi sila ng tubig sa Diyos. Kung sila'y nagugutom, sila'y humingi na lamang ng tubig sa Diyos. At manalig na ito'y ibibigay ng Diyos. Mga kapatid, nasa sitwasyon ka ba na nasa isang matinding pangangailangan? Humingi ka sa Diyos. Manalig ka sa Diyos. Nahihirapan ka ba sa iyong sitwasyon? Manalig ka sa Diyos. Humingi ka sa Diyos. Tayo'y patuloy na humingi lamang at manalig sa Diyos. Ang mga Israelita hindi nila natutunang manalig at humingi sa Diyos. Kaya sila'y panay ang reklamo sa Diyos. Hindi nila natutunang manalig sa Diyos at wala silang katiwa-tiwala sa Diyos. At sa bilang sa kabanata o sa bilang chapter 13, kung babasahin natin ang buong kabanata, ay inutusan sila ng Diyos na tiktikan ang Kanaan at magsugo ng 12 tiktik. At nang makabalik na ang 12 tiktik, sila diniscourage nila ang mga Israelita sa kanilang ulat at sinabi nilang hindi natin sila kaya pagkat mas malalakas sila sa atin. Kaya ang mga Israelita ay nalungkot at magdamag, nananangis at sila ay nagreklamo na naman. Sabi nila, hindi natin kaya. Mamamatay tayo, lulunukin tayo ng buhay. Kaya naman nagalit ang Diyos sa kanila at ang sabi ng Diyos sa Bilang chapter 14 verse 11, itinanong ni Yahweh kay Moises, hanggang kailan ako mamaliitin ng taong ito, ng mga taong ito? Bakit hanggang ngayon ayaw pa nila akong paniwalaan sa kabila ng mga kababalagang ginawa kung nakita nila? Padadalhan ko sila ng salot at aalisin ng karapatan sa mana. Ang iyong angkan ang siya kung pararamihin at ipapalit sa kanila. Hindi nila mapaniwala na sila'y kayang ingatan at pagtagumpayin ng Diyos laban sa kanilang mga kalaban, kaya sila'y nagreklamo na naman. Kaya sa halip na magtiwala, mas mabilis sa kanila ang magreklamo. Kaya ang tanong ng Diyos, hanggang kailan ako mamaliitin ng mga taong ito? Kaya ang pagrereklamo ay palatandaan ng pagmamaliit sa Diyos. Sa tuwing magrereklamo tayo, sa Diyos ang tadyak. Sa tuwing magrereklamo tayo, kine-question natin ang Diyos, ang magagawa ng Diyos. Mga kapatid, ganyan ang pagrereklamo. Akala natin, sa tao tayo nagrereklamo, pero ang totoo ay sa Diyos tayo nagrereklamo. Akala ng mga Israelita kay Moises sila nagrereklamo, pero ang totoo ay sa Diyos sila nagrereklamo. At grabe ang kanilang pagrereklamo. Kaya mga kapatid, ano ang reklamo mo sa Diyos?
Itigil mo na yan. Dahil hindi tayo sa tao nagrereklamo, kundi sa Diyos tayo nagrereklamo. At anuman ang reklamo natin, minamaliit natin ang Diyos. Kaya gaano kalaking pag-insulto sa Diyos ang siya hindi pagkatiwalaan, gayong siya Diyos na katiwa-tiwala sa kahit kanino pa man. Matinding pag-iinsulto sa Diyos ang pagrereklamo. Kaya naman pinadalhan ng Diyos ng salot, inalisan ng karapatan sa mana at hindi narating ang lupang pangako. Hinintay na lamang ng Diyos na sila'y mamatay sa ilang. At dahil sa kanilang pagrereklamo, pinagkaitan nila ang kanilang sarili ng pagpapala. Sa halip na pagpalain ng Diyos, sila'y isinumpa. Kaya masasadlak ang buhay natin sa isang miserableng buhay kung tayo patuloy na magrereklamo. Tularan natin sina Josue at si Caleb. Hindi sila nagreklamo, kundi lubos silang nagtiwala sa Diyos. Hindi ang nagtiwala sila doon sa magagawa ng Diyos. Ang sabi nila, kahit na magpakatibay-tibay ang kanilang muog, kahit na sila'y magpaka-higahigante, kahit na sila'y magpakalakas-lakas, kaya silang gapiin ng Diyos na ating pinaglilingkuran. Tularan natin sina Josue at si Caleb. Hindi ang nakikita nila ang sitwasyon, kundi ang nakikita nila ang Diyos na makagagawa sa kanilang sitwasyon. Kaya kapag ang nakikita natin ay ang kalakhan at ang kapangyarihan ng Diyos, hindi tayo magrereklamo. Pero kapag ang nakikita natin ay ang kaliitan ng Diyos, ang kawalang magagawa ng Diyos, tiyak na tayo magrereklamo. Magkaiba ang nakikita at pinaniniwalaan. Kaya makikita ang pagkakaiba ng taong lubos ang pananalig sa Diyos at ng taong walang pananalig sa Diyos. Inilalagay tayo ng Diyos sa sitwasyong nakakatakot at nahihirapan tayo, hindi para tayo magreklamo, kundi para tayo magtiwala sa Diyos. Kaya babala, hanggat hindi mo natututunang magtiwala sa Diyos, mahuhulog ka palagi sa pagrereklamo. Haharapin mo palagi ang sitwasyon na may pagrereklamo. Ngunit kung matututunan nating manalig sa Diyos sa bawat sitwasyong, palagi tayong magpapasalamat sa Diyos at makapagpupuri sa Diyos. Sa aking pagtatapos, paano ba tayo makakaiwas sa pagrereklamo? Paano tayo makakapamuhay nang hindi nagrereklamo sa Diyos? Dahil anumang reklamo natin o anumang reklamong lumalabas sa atin, ay sa Diyos tayo nagrereklamo. Ang sabi dun sa Exodus chapter 16 verse 7b, narinig niya ang inyong reklamo laban sa Kanya. Laban sa Kanya sapagkat tuwing gagawin ninyo ito, ay siya ang inyong inirereklamo, hindi kami. Kaya sa bawat pagrereklamo natin, akala natin sa tao tayo nagrereklamo. Pero ang totoo ay sa Diyos tayo nagrereklamo. Kaya minsan kung nagrereklamo ka sa iyong asawa, hindi ka sa asawa mo nagrereklamo, kundi sa Diyos ka nagrereklamo. Ang sabi ng mga Israelita sa Bilang chapter 21 verse 5, nagreklamo sila kay Moises, inialis mo ba kami sa Ehipto para patayin sa ilang? Wala kaming makain ni mainom, sawa na kami sa walang kwentang pagkain ito. Verse 6, dahil dito, sila'y pinadalhan ni Yahweh ng makamandag na ahas at sinumang matuka nito ay mamamatay. Kaya lumapit sila kay Moises, sinabi nila, nagkasala kami kay Yahweh at sa iyo. Idalangin mo sa kanyang paalisin ang mga ahas na ito. Dumalangin nga si Moises. Sa wakas, mga kapatid, naunawaan ng mga Israelita na ang pagrereklamo ay isang kasalanan. Sinabi nila, nagkasala kami kay Yahweh at sa iyo. Nakita nila na ang pagrereklamo ay kasalanan sa Diyos at kasalanan din sa taong pinagrereklamo. Kaya mga kapatid, ang pagrereklamo ay isang masamang pag-uugali dahil ito'y kasalanan sa Diyos. Ito'y pagrereklamong may kasamang parusa. Alam nila na kaya sila'y kapag natutuklaw ng ahas ay namamatay
Dahil yun sa kanilang pagrereklamo. At yun ay naintindihan nila na ang pagrereklamo ay isang mabigat na kasalanan sa Diyos. Kaya mga kapatid, upang hindi tayo mahulog o maiwasan natin ang pagrereklamo, sundin natin ang utos ng Diyos. Sa unang Tesalonica chapter 5 verse 18, ipagpasalamat ninyo sa Panginoon o ipagpasalamat ninyo sa pangalan ni Kristo Jesus ang lahat ng pangyayari sapagkat yaon ang ibig ng Diyos. Pag-aralan natin magpasalamat sa lahat ng pangyayari sa ating buhay. Kung tayo ay magutom, ipagpasalamat natin sa Panginoon. Lord, salamat, nagugutom po ako ngayon, pero alam kong pakakainin mo ako. Lord, salamat, parating ang malakas na bagyo, pero ako'y iingatan mo at sasamahan mo. Kailangan lang natin matutunang magpasalamat. Ano man ang maging sitwasyon natin, ito man ay hindi naaayon sa ating kagustuhan, ipagpasalamat natin. Matuto tayo magpasalamat at tumingin sa magagawa ng Diyos. Pangalawa, isipin palagi natin na ito'y kalooban ng Diyos. Ang sabi ng talata, sapagkat yaon ang ibig ng Diyos, for this is the will of God in Christ Jesus for you. Kaya ibig sabihin, kalooban ng Diyos ang anumang bagay na mangyayari sa atin. Kaya kung ikaw man ay binaha, magpakareklamo ka man, ay kung yan ang kalooban ng Diyos sa iyo, yan ang mangyayari sa iyo. Kaya walang mangyayari mga kapatid kung tayo magpakareklamo sa ating buhay, kung yan ay ipahihintulot ng Diyos sa iyo, kung yan ang kalooban ng Diyos na danasin, wala tayong magagawa. Kaya sa halip na magreklamo tayo, magpasalamat na lang tayo. Dahil ito'y kalooban ng Diyos. Tayo iingatan, tayo sasamahan, tayo kukup-kupin ng Diyos. Katulad ng mga Israelita, kalooban ng Diyos na sila ialis sa Ehipto at dalhin sa lupang pangako. Pinabayaan ba sila ng Diyos na sila'y magutom? Pinabayaan ba sila ng Diyos na sila'y makuhaw? Pinabayaan ba sila ng Diyos na sila'y makaranas ng matinding init at taglamig? Sila'y sinamahan, iningatan, at kinupkop ng Diyos. Ngunit sa halip na sila'y magpasalamat sa sitwasyon na kinalalagyan nila noon, sila'y nagreklamo. Kaya mga kapatid, anuman ang kalooban ng Diyos sa atin ngayon at sa mga susunod na araw, ipagpasalamat natin. Huwag na huwag tayo magrereklamo. Sa halip, ipagpasalamat natin at isipin palagi natin na ito'y kalooban ng Diyos. At kung ito'y kalooban ng Diyos, tayo sasamahan, iingatan, at kukup-kupin ng Diyos. Kaya, ano-ano ang mga reklamo mo na dapat mong ihingi ng tawad sa Diyos? At paano mo pauunlarin ang sarili mo na makapagpasalamat sa Diyos anuman ang sitwasyon ng iyong buhay? Magandang umaga mga kapatid, pagpalain tayo ng Diyos ngayon.